malalaman kung may kabit ang misis nyo? Ito ang mga tips na dapat mong malaman. Tip number 1. Tingnan mo kung nagiging malamig na siya sa iyo. Ang babae, nagiging malamig kapag hindi na siya interesado sa partner niya. Nagbago na yung pakikitungo niya sa iyo at hindi na siya maalaga. Busy na siya sa ibang bagay. Wala na siyang time para sa iyo. Parati siyang nasa trabaho. Halos hindi na kayo nag-uusap at anak na lang niya ang inaasikaso niya. Inaayawan ka niyang makipag-sex. Sabihin niya pagod siya o wala siyang mood. Kung minsan, papayag siya pero hindi na siya mainit sa iyo. Tip number 1. Tignan mo kung nagiging malamig na siya sa iyo. Tip number 2. Pansinin mo kung may bago sa kanya. Tignan mo siya kung nagbago ba siya ng pananamit. Nagiging mas conscious ba siya sa itsura niya kapag umaalis ng bahay? Maaring nagbago ang taste niya sa pananamit dahil may nag-aayos siya para sa ibang lalaki. May bago ba siyang gamit na mamahalin? Halimbawa, bagong relo, kwentas o bag na mamahalin na hindi naman niya kayang bilhin. Tanungin mo siya kung saan galing ang bago niyang gamit. Kapag natagalan siya sa pagsagot, posibleng bigay ito ng kabit niya. Kapag sinabi naman niya na galing sa kaibigan, tanungin mo kung sino. Tip number 2. Pansinin mo kung may bago sa kanya. Tip number 3. Tingnan mo ang cellphone at Facebook niya. Kung nangangaliwa ang isang babae, kadalasan ay nag-uusap sila sa pamamagitan ng telepono o chat, o membro siya ng isang dating app o chat app. Tingnan mo ang magiging reaksyon niya kapag hinira mo ang cellphone niya. Papayag ba siya na hawakan mo ang cellphone niya, lalo na kung hindi mo siya katabi? Iniba ba niya ang password nito nang hindi mo niya sinasabi sa iyo? Tignan kung may Tinder, Bumble o mga bagong chat app na hindi mo naman kilala. Pansinin kung may bago siyang kachat dito na hindi mo kilala. Tignan ang Facebook niya, baka naiwan niyang bukas ang Facebook niya. Tignan ang message niya rito at kung inactive niya sa Facebook dating. Tingnan ang social media kung nakalagay pa na married siya o kung madalas pa siyang nagpo-post ng picture ninyong dalawa. Tip number 3. Tignan mo ang cellphone at Facebook niya. Tip number 4. Tingnan mo siya kapag nagte-text o kapag may tumatawag sa kanya. Parati ba siyang nasa cellphone at may tinetext? May kinakausap ba siya tuwing gabi? Magkunwari kang tulog at silipin mo kung may nagte-text siya tuwing hating gabi. Tingnan mo kung pasimple ang reaksyon niya sa tuwing nagte-text siya. Nakangiti ba siya o parang kinikilig? Kapag magkatabi kayo at nagte-text siya, pasimple mong tingnan ang screen niya. Obserbahan mo rin kung ano ang reaksyon niya kapag may biglang tumatawag sa kanya na nandyan ka. Kinakancel niya ba o umaalis ba siya sa kwarto kapag may tumatawag sa kanya? Ito ang mga tingnan mo kung magkatabi kayong dalawa. Tip number 4. Tignan mo siya kapag may nagte-text o kapag may tumatawag sa kanya. Tip number 5. Obserbahan mo kung nagiging bugnutin siya sa iyo. Parati ba siyang nagagalit sa iyo at nairita sa maliit na bagay na nagagawa mong mali? Obserbahan mo kung lagi na lang bang ganito ang reaksyon niya sa iyo. Palagi na lang ikaw ang may kasalanan at wala ka nang ginawang tama. Kinukumpara ka niya sa ibang lalaki. Hindi ka daw kagaya ng asawa ng office mate niya na promote sa trabaho at may bagong sasakyan. Hindi ka na raw nagbabago. Wala ka na raw plano sa buhay at mas mabuti na lang daw siguro na maghiwalay kayo kasi sawang-sawa na siya sa pag-ugali mo. Kapag madalas siyang gawin ito o bigyang sinasabi niya ang out of the blue, medyo seryoso na sila sa kabit niya. Tip number 5. Obserbahan mo kung nagiging bugnutin siya sa iyo. Tip number 6. Sorpresang sunduin mo siya sa opisina. Sorpresahin mo siya sa opisina. Sunduin mo siya at tingnan mo ang reaksyon niya. Kapag nagalit siya o nairita sa iyo dahil hindi inaasahan na papunta ka, manghinala ka na. Tingnan mo kung may bago siyang office mate o kaibigan na lalaki. Pansinin mo yung mga kaibigan niya at kumustahin sila. Tingnan mo kung may iba sa reaksyon nila. Masaya ba sila na makita ka o parang nagiging awkward ang kanilang reaksyon? Kapag may nakita kang bagong lalaki na parang ka-close niya, pansinin mo siya. Sabihin mo na misis mo, may bago ka palang kaibigan. Kapag napilitan siyang ipakilala ang lalaking ito,
posibleng yan ang kabit niya. Tingnan mo rin kung parang nahihiya, irita o galit ang reaksyon niya. Tip number 6. Sorpresang sunduin mo siya sa opisina. Tip number 7. Obserbahan mo kung may bago sa schedule niya. May bigla ang lakad ba siya o out of town business meeting na hindi naman usual sa kanya? Tanungin mo siya kung saan siya pupunta at kung sino yung mga kasama niya. Kapag sinabi niya kung sino yung kaibigan niya, pasimple i-click mo yung kaibigan niya kung umalis din ba. Tingnan mo rin kung lagi na siyang ginagabi na uwi. Malimit ang alibay ng babae na pag-overtime kapag meron silang ginagawang kababalaghan. Tignan mo rin kung malimit na rin siyang umalis na mag-isa tuwing weekend at hindi kanya sinasama. Kapag umuwi siya ng gabi at nakainom, tignan mo kung sino yung mga naghatid sa kanya, kilala mo ba o hindi. Tip number 7. Obserbahan mo kung may bago sa schedule niya. Tip number 8. Pinaghihinalaan ka niya na may iba kang babae. Thinkers are doers. Kalimitang nag-aakusa ang taong guilty. Alam nila na may kasalanan silang ginagawa at tinatakpan nila ito sa pamamagitan ng pag-aakusa sa iba. I-assess mo ang sarili mo kung valid ba ang pag-aakusa niya sa iyo. May nagawa ka bang pwedeng maging basihan ng pagdududa niya? Kung alam mong wala kang kasalanan at ginagawa at hindi ka naman nagbago sa kanya pero inaakusahan ka niya, maghinala ka na sa kanya. Tip number 8. Pinaghinalaan ka na may iba kang babae. Kung lahat sa nabanggit kong sa bidyong ito ay ginagawa ng asawa mong babae, tiyak na may kabit siya. Kaya mag-isip kang mabuti at kausapin siya habang maaga pa, bago masira ang pamilya nyo. Kasi kawawa ang mga bata. At kapag pwede pang isalba ang inyong relasyon, gawin mong lahat ng paraan para magkaayos kayo at para iwanan ng asawa mong babae ang kabit niya at kayong pamilya niya ang pipiliin niya.